Ako si Yomi Porto na taga Caloocan Center Church na bumabati ng Happy 5th Year Anniversary sa programang Oras ng Pag-aaral. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa programang ito ay napakiramdam ko po ay lumalago ang aking pagkakilala sa Panginoon, lalo't higit sa mga lesson natin, weekly and quarterly. Lubos ko po itong naunawaan at nagdagdag sa akin na lalo akong maging tapat at masigasig sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Kaya po ito ay naging malaking tulong sa akin pamumuhay bilang isang Kristiyano. So inaanyayahan ko po ang bawat isa na nakakatunghay sa programang Oras ng Pag-aaral na nawa kayo po ay makinig din sa programang ito upang kagaya ko po ay makinabang din kayo in regards po sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Happy 5th Year Anniversary! Oras ng Pag-aaral from Caloocan Center Church! Isa na namang napakaganda at napakasayang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Tayo po ay nasa ikalawa ng quarter para sa taong ito sa atin pong pag-aaral. At sa quarter na ito, muli niyo pong makakasama, walang iba kundi ang inyong lingkod, si Pastor Jose Sabat Jr. at walang iba kundi rin si Pastor Nestor Ilioma. Atin siyang kamustahin. Pastor, kamusta na ang ating mga buhay-buhay? Ako po ay lubos na nagagalak, Pastor, sapagkat sa ating may kababaang loob na paglilingkod ay marami ang naaabot ng ating programa na lubos na nagpapasalamat na sila ay lumalago sa pananampalataya dahil sa pananaw na ating ipinaabot sa kanila mula sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga po ay pinupuri natin ng ating mahal na Panginoon na mayroon po tayong ginagamit na gabay sa pag-aaral ng Biblia na tanging makakatulong upang lubos nating maunawaan ang mga magagandang prinsipyo mula sa banal na kasulatan. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, kumuha po kayo ng kopyang ito para po magagamit ninyo sa bawat gabi ng inyong pag-aaral. Tayo, Pastor, ay nagdiriwang na ikalimang anibersaryo nitong programang ito at ating nasaksihan ang napakagagandang mga patotoo ng mga kapatid. Kaya marami pong salamat sa inyong mga patotoo na ang oras ng pag-aaral ay pinagpapala ang maraming mga kaanib. So purihin ang atin pong mahal na Panginoon. Tulad ng aking sinabi, tayo po ay magpapasimula sa atin pong second quarter na leksyon na ito ay mayroon pong pinamagatang mga panahon ng pamilya. Tamang-tama, Pastor. Alam mo ba, sa taong ito ay pinagdiriwang natin ang 100 taong pagkatatag ng Family Ministries Department. At angkop ang ating tatalakayin dahil ito'y may kinalaman sa pamilya. Ito pong leksyong ito ay sinulat nitong si Claudio at Pamelia Consuegra, ang Family Ministries Director ng North American Division. Alam po nating lahat na ang mundo ay nagpasimula bilang isang perpektong nilikha ng Diyos na naging tahanan ng ating mga magulang. Subalit ang lahat ay nagbago nang sila'y sumuway sa utos ng Diyos. Nawala yung kagandahan ng mundo, yung wangis ng Diyos na inilagay sa una nating mga magulang.
Napakasarap sanang isipin kung mayroon tayong umiiral na sakdal na sanlibutan na mayroong isang malaking pamilya mula kay Adan at kay Eva at sila'y mayroong masasayang mga apo at walang pagtatalo-talo at hanapan sa isa't isa ng mga pagkukulang. Panukala ng Diyos ang isang masayang tahanan, subalit sinira ng kasalanan. At dahil sa kasalanan, maraming pamilya ang nawasak. Paano tayo makakatulong sa kanila at paano nating gagawin ang ating pamilya bilang huwaran sa iba pang mga pamilya? Dito po iikot ang ating 3 buwang talakayan. Ating aalamin kung ano ang kahulugan ng pamilya, ang konsepto nito at mga prinsipyo na nakabase sa Biblia na makakatulong para tumibay ang ating pananampalataya, ang pananampalataya ng ating pamilya at ang kanilang masasayang karanasan para sa bawat bahagdan ng buhay. Kaya nga po, bilang pasimula, dito po sa ating talakayan, sa ating unang serye, tatalakayin natin ang may pinamagatang ang mga ritmo ng buhay. Gusto kong bigyan ng introduction. Ito hong talakayang ito sa unang serye na mayroon hong nagsasabi, upang mabuhay ay nakakaranas ng pagbabago. Anong ibig sabihin nito? Mula pa ng pasimula, kabilang sa sakdal na paglalang ng Diyos, yung tinatawag nating cycle at mga panahon. Ang 1 linggo sa Eden ay nagtapos sa Sabat, yung cycle sa loob ng 1 linggo. Ganon din naman ang ating buhay, dumaraan din sa mga bahagdan at sa mga pagbabago. Minsan mabuti ang pagbabago, minsan naman ay hindi. Minsan may kontrol tayo sa mga yon, minsan naman ay wala. Ano nga ba ang mga panahon na tila ritmo ng buhay? Ito po ang ating pag-uusapan. Ano ang mga ritmo ng buhay? Paano nakakaapekto ang ritmong ito sa atin at sa ating pamilya? Hilingan natin si Pastor Ilioma na ipanalangin ang talakayang ito. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na nasa mga langit, sa pasimula ng panibagong pag-aaral sa trimestring ito, ay nais po naming tiyakin na kayo ang kasama naming magbibigay ng kaalaman, papatnubay sa pagtalakay ng inyong salita, at magbibigay ng mga pagpapala sa mga taga-subaybay at mag-aaral na kasama namin sa leksyong ito. Ingatan po ninyo kami na huwag magkamali ng pagpapahayag ng inyong salita. Manatili kaming nagtatapat sa inyo sa lahat ng panahon ng aming mga buhay. At sa aming tatalakayin sa oras na ito, masumpungan namin kung nasaan kami at ano ang kalalagayan ng aming mga pamilya at sambahayan at sa aming kaugnayan sa iyo bilang aming Panginoong Diyos na manlalalang at tagapagligtas. Ingatan po ninyo kami ni Pastor Sabat na ang inyong salitang aming ipapahayag ay magiging pagpapala sa lahat ng mga makikinig sa oras na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Bilang susing talata sa ating talakayan, atin pong tingnan ang naitala dito sa Ecclesiastes, Kapitulo 3, talatang 1. Sabi dito, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Ayan, Pastor, ang sumulat nito ay isa sa mga hari ng Lumang Tipan at siya ay kinikilala bilang pinakamatalinong tao sa balat ng lupa at yun ay ang anak ni David na si Haring Solomon. Ang aklat ng Ecclesiastes ay itinala niya sa nang siya malapit nang magwakas ang kanyang buhay, tinitingnan niya ang mga nakalipas na bahagi ng kanyang buhay, Pastor. At dito, nakilala niya na pinahintulutan ng Diyos ang maraming mga karanasan na mga nangyari sa kanyang buhay at sa bawat panahon ng kanyang buhay ay may mga yugto o mga pangyayari na naganap na kabahagi ng mga katuparan ng panukala ng Diyos at ng kanyang mga pagpili sa araw-araw. So, ang talatang ating binasa, ang iyong binasa, Pastor, ay nagsasabi na sa kabuhayan ng isang tao ay may mga kapanahunang nangyayari samantalang siya nabubuhay sa ilalim o dito sa balat ng lupa. Ito ay mahalaga sapagkat ang buhay ng tao ay hindi po independente na siya lamang mag-isa. Sinasaklaw nito na ang tao ay nasa konteksto ng sambahayan at
ang kapanahunan ng kanyang buhay ay may mga kabahagi at yun ay ang kanyang mga kasambahay na kabahagi ng kanyang pang-araw-araw na kabuhayan. So mahalaga pa lang dapat nating maunawaan na tayo na bilang mga nilikha ng Diyos na namumuhay sa sanlibutan ito ay daraan tayo sa mga bahagdan o mga panahon sa atin hong buhay. Tama yun, Pastor. Ngayon tingnan natin kung ano yung gustong idiin nitong si Haring Solomon kung bakit niya nababanggit yung tinatawag na panahon. Ayan, Pastor, ituloy natin yung mga talatang kasunod ng talatang 1 sa Kapitulo 3, talatang 2 hanggang 8. Ang sabi po dito, panahon ng kapanganakan, ang panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbubunot ng itinanim, panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo, panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw, panahon ng paghahagis ng mga bato at panahon ng pagpipisa ng mga bato, panahon ng pag-iyakap at panahon ng pagpipigil sa pangiyakap, panahon ng paghanap at panahon ng pagkawala, panahon ng pag-iingat at panahon ng pagtatapon, panahon ng pagpunit at panahon ng pananahi, panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, panahon ng pag-ibig at panahon ng pagtatanim, panahon ng digma at panahon ng kapayapaan. Narito, Pastor, ay binanggit ni Haring Solomon na sa bawat yugto at buhay ng isang tao, iba't ibang kapanahunan ang dumarating. Mula sa kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan, pinahihintulutan ng Diyos na dumating ang iba't ibang bahagi sa kanyang karanasan. Hindi lamang mabuti, kundi pinahihintulutan din yung mga masama. May mga panahon na dumarating ang kamatayan, may panahon na dumarating ang kasiyahan, may dumarating ang pagtatanim at pag-aani at iba-iba pang mga bahagi ng Anong idinidiin ni Haring Solomon dito? Dalawang bagay, Pastor. Una, ang ating buhay ay napupuno at nababalot ng iba't ibang yugto at kapanahunan. Ikalawa, doon sa kapanahunang yaon, nakikishare tayo sa ibang mga tao, lalo na sa konteksto ng sambahayan, para magkaroon ng kahulugan yung bawat panahon na dumarating sa atin. Oo, kasi kung pagmamasdan natin, naririnig natin yung mga sinasabi ng iba, may panahon na ikay nasa ibabaw, may panahon naman na ikay nasa ilalim. So parang hindi kaya parang bumabalik at pabalik-balik lang yung nangyayari sa buhay natin. Ngayon, masaya ka, hindi mo tiyak, bukas hindi ka na masaya, malungkot ka na. So, anong gustong sabihin sa atin itong mga bagay na ito? Tayo hindi naniniwala na circular ang buhay ng tao. Ayan, hindi yan ang turo ng banal na kasulatan. Tayo ay naniniwala na ang Diyos ay may panukala sa bawat tao. At sa araw-araw, dapat masumpungan natin sa bawat karanasang nangyayari na ang Diyos mayroong ginagawa para sa ating mga buhay. At yung paggawang yun ay para pasakdalin tayo na maging katulad ng kanyang anak na ang ating Panginoong Hesus. So, bawat saglit, bawat sandali na nangyayari sa atin, mga karanasang pinahihintulutan niya sa bawat panahon ng ating buhay, ay nagpapasakdal dapat para sa atin na maging katulad tayo at ang ating mga sambahayan maging sakdal at patungo doon sa kasakdalan na nais ng Diyos para sa atin. At marahil magiging malinaw itong mga bagay na ito kung ating babalikan yung pasimula, kung papaano inayos ng Diyos ang paraan na magiging pamumuhay ng kanyang mga nilalang. Tama yun, Pastor. Kaya nga atin hong tingnan kung sa papaano sinusuportahan sa Genesis 1, yung bang pagkakasunod-sunod, yung pagkakataon o yung pagkakasunod-sunod ng paglalang. Ayan, kung babaybayin natin ang Genesis Kapitulo 1, naroon yung kapitulo na ang Diyos ay lumalang. Pastor, hindi na natin babasahin ang buong kapitulo, pero mapapansin natin dito na unang araw, ikalawang araw, ikatlong araw, hanggang sa ikapitong araw. At hindi niya nilalang ang tao sa pasimula. Hindi, nasa ika-6 na araw ang tao. Una, nilagay niya yung mga kailangan at lugar na tatahanan ng tao at ng sambahayan niya. Bago nilalang niya yung mga kailangan ng tao sa kanyang pang-araw-araw na buhay. At huli na nilalang niya yung tao na titira at gagamit ng mga ibinigay ng Diyos. Napakaganda. Ang itinuturo ng Genesis, Pastor, ay may kaayusan na
ibinigay ng Diyos ang ating sanlibutan. Hindi po tayo by chance o nagkaroon lamang ng pagkakataon na sumulpot lang ang tao. Kaya nga, ang Genesis Kapitulo 1 ay tinutuligsa ang kaisipan na tayo ay ng tao ay nagsimula by chance o yung Big Bang o kung ano pa man na dahilan kung bakit nagkaroon ng tao sa balat ng lupa. So maganda yung binanggit ninyo yung salitang may kaayusan. Ito ay tumutukoy sa Diyos na lumalang, ng ating Diyos ay Diyos ng kaayusan. Ngayon, tingnan natin, meron ba tayong tinatawag na batas pagdating sa kaayusan? Ayan, Pastor, may batas ang Diyos. Bahagi ito ng kanyang likas. Ayan. Papansinin natin, God is a God of order. At dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, ang lahat ng kanyang mga pagkilos at mga paggawa, Pastor, ay nakaayos. Kita ninyo, Pastor, nang lalangin ang tao, pansinin natin. Ano ang ginawa niya? Sampulan natin, Pastor. Kapitulo 2, versikulo 7. Genesis? Kapitulo 2, versikulo 7. May ayos ang Diyos. Dito po sa Genesis, Kapitulo 2, talatang 7 ay sinasabi, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may Pastor, buhay. sa paglalang sa atin, unang-una ay pinorma niya ang tao mula saan? Sa alabok ng lupa. So merong inayos niya. Hindi lang basta alabok lang, hindi, iniayos niya at inanyuan niya ito, nakawangis niya. Katulad niya na may kamay, may paa, may ulo, may katawan at may mga bahagi. Pagkatapos noon, yun ay walang buhay yon. Pagkatapos noon, ibinigay niya yung hininga ng buhay. Nakabahagi nito at ang resulta nito ay naging kaluluwang buhay. So ang Diyos ay may kaayusan. Ito ay may formula ang Diyos. Kung papansinin natin, yung orderliness, may formula ang Diyos at ang formula niya ay material things plus breath of life ay naging kaluluwang buhay. Tayo ay isang espesyal na nilalang dahil hindi lamang tayo alabok, kundi may kabahagi tayo na nanggaling sa Diyos, yung hininga ng buhay na nagpapagalaw sa atin at nagbibigay ng kahulugan sa ating pang-araw-araw na pagkilos. Tunay nga po mga ginigiliw na makikita natin kahit sa pasimula ng paglalang kung paanong nilikha ng Diyos ang sanlibutan na may kaayusan. Nagpapakilala lamang ito ng kanyang likas. Kaya kung pagmamasdan mo, Pastor, doon sa unang bahagi sa salita ng Biblia, ang kalagayan ng mundo ay walang anyo at walang laman. Upang magkaroon ng anyo, nilikha ng Diyos yung mga bagay na magbibigay anyo. At sumunod yung mga bagay naman na maglalagay ng laman dito sa sanlibutan ito. Ayan. At sa loob ng 6 na araw, nalikha ang sanlibutan bago ang araw ng Sabat. So parang inihanda muna niya yung mangingilin bago yung ipangingilin. Tama. Napakaganda nun, Pastor. Pansinin niyo, 6 na araw, sabi mo. Yung unang 3 araw, yun yung forming. Yung ikalawa, yung other half, 4 to 6 ay filling, pagpuno, kasama ang taong inilagay doon at yung pangingilin ang naging climax ng kanilang relasyon at ugnayan. So, may ugnayan na at create din niya ang sambahayan, Pastor, bago dumating ang araw ng kapahingahan. Ayan. So, kaya nga dito naididiin ang karakter ng Diyos bilang isang Diyos ng kaayusan. At tingnan pa natin ang isa sa napakagandang basihan na sinulat sa Genesis, Kapitulo 8, talatang 22. Paano ito sumusuporta na ang ating Diyos ay may kaayusan niyang nilikha ang sanlibutan. Ayan, Pastor. Kapitulo 8, talatang 22. Genesis Kapitulo 8, talatang 22. Samantalang ang lupa ay lumalagi, ay hindi maglilikat ang paghasik at pag-aani, at ang lamig at init, at ang tagaraw at taginaw, at ang araw at gabi. Narito yung cycle ng natural cycle. world, Pastor. May cycle. Araw, gabi, panahon ng tag-init, panahon ng tag-ulan, may niebe, panahon ng tagtanim, panahon ng pag-aani. Narito ipinapakita dito sa Genesis na ang Diyos, pinahintulutan niya ito, na papansinin natin, Pastor, dito sa karanasang ito ay tapos na ang baha. Ang baha. Yan. At
pero patuloy pa rin yung natural na yung cycle ng ating sanlibutan na doon kabahagi ang buhay ng tao at ng kanyang sambahayan. Ayan. So sa makatwid ay talagang merong cycle. Ano ho, maging ang isang linggo may cycle yan. Umuulit uli. Pagkatapos ng 7 araw, babalik uli sa unang araw. Ayan. At dito, makikita natin mga ginigiliw naming mga taga-subaybay, yung araw ng Sabat ay nagiging napakahalaga sa 7 araw na tila ito yung nagre-regularidad ng buhay ng isang tao. Tama yun, Pastor. Oo. So, papansin natin, dito sa Kapitulo 1, balikan natin yung paglalang, Pastor. Talatang 14. Kapitulo 1, talatang Ng Genesis. 14. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at mga taon. Ayan, narito, in-establish ng Panginoon yung panahon na nangyayari. May araw, may buwan, at may mga taon. At may linggo. Kasi ang chapter 1 ay dinidiscuss yung weekly cycle. So, merong daily, merong weekly, may monthly, at may annually. Doon sa pamagitan ng mga nilikha ng Diyos na mga planeta at mga araw at kung ano-ano pang mga bagay, may season na nangyayari. Ini-establish natin ngayon, Pastor, na iniayos ng Diyos ang kapanahunan sa ating daigdig na magiging lugar kung saan ang tao na kanyang nilalang sa kanyang larawan, doon naman siya mamumuhay upang makibahagi din dito sa kaayusang ito ng kanyang kapanahunan. So, napakaganda yung paraan ng ating Panginoon na ito na may masasaksiyan mo rin kahit sa ating kapaligiran kung paano parang may cycle. Sa atin hong mga buhay o sa ating mga katawan, yun atin ding naman nararanasan Tama na parang po yun. may cycle May tinatawag nga tayo, para kang may orasan sa iyong katawan. Alam mo, kahit wala kang orasan, parang alam mo kung anong oras ka gigising. Ako, Pastor, gumigising ako. Hindi ako pwedeng malate. Ay, magbibiyahe pa ako. O, pag na-late akong gising, late ako. Pero meron yung tawag doon na, ano yung tawag doon, Pastor? Circadian rhythm. Circadian rhythm. Ito yung body clock na sinasabi sa loob natin na alam na natin kung kailan tayo matutulog, kailan tayo magpapahinga, kailan tayo lalabas pagka masama ang panahon, ay kailan tayo, ang Diyos alam din niya yan, kaya nga, pagkatapos na magtrabaho ang tao ng 6 na araw, kinakailangang tumigil ang tao. Necessary yan, Pastor, sa isang tao na magpahinga, dahil kung hindi, masisira yung cycle na yon, tayo ay hindi tatagal sa balat ng lupa. So ito'y scientific. Talagang napag-aralan to. Kaya nga may tinatawag na may ritmo sa ating mga buhay. Tama yun, Pastor. Alam nyo, napakaganda nito na kung saan ay pinakikita na kahit sa ating katawan, naglagay ang Diyos ng kaayusan at ito'y umiiral sa loob mismo ng ating mga katawan. Kaya nga itong kaayusang ito, kung ito lamang ay yung ba'y sumasaklaw sa ating pagkatao, siguro magkakaroon din tayo ng maayos na pagkilos, maayos na pamumuhay na magbibigay epekto sa ating sambahayan. Tama yun, Pastor. Na kinabibilangan. Ngayon, ay ano ang tinatawag nating predictable na panahon ng buhay na siyang ipinahahayag sa kasulatan? Ayan, balikan natin yung Ecclesiastes, Pastor. Kapitulo 3, talatang 2. Ecclesiastes, Kapitulo 3, talatang 2. Sabi dito, panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim. Yan, very basic, Pastor. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. Of course, sa original na plano, Pastor, ng Diyos, wala yung panahon ng kamatayan. Pero ito ngayon, itong tinatalakay ni Solomon dito ay yung konteksto na ang tao ay pumasok na at nahulog sa kasalanan na mayroong kapanganakan at mayroong kamatayan. Ito yung cycle na nagmamark ng pasimula ng buhay at ng wakas ng buhay ng isang tao sa balat ng lupa. Okay. So, atin hong natalakay na yung kaayusan
kung paano nilikha ng Diyos ang sanlibutan at ganoon din naman yung kanyang inilagay sa buhay natin at yung sinasabing ang tao ay may kapanganakan at mayroong kamatayan. Iniisip ko, Pastor, paano ito nagbibigay kaugnayan sa tinatawag natin pamilya? Ayan, paano, Pastor? Oo. Now, hindi naman tayo ipinanganak na walang pamilya, Pastor. Oo. Dapat ipapanganak tayo na may pamilya, bagamat may mga magulang, kung minsan ay may mga magulang na iniiwan yung anak, pero meron pa ring mga magulang. So, ang ibig sabihin, may pamilya ang bawat tao. Except, of course, Adam and Eve. Pag pumunta tayo sa Genesis na ang kanyang nakagis ng magulang marahil ay ang ating Panginoong Diyos na nasa langit. Pero, mula kay Adan at Eva, ang lahat ng mga tao na isinilang sa balat ng lupa, nasa konteksto ng sambahayan. Kaya nga lagi kong sinasabi. Now, sa Kapitulo 4 ng Genesis, ay mapapansin natin yung tala na unang kamatayan. At ang unang namatay ay ang anak, hindi ang ama, kundi ang anak, ang minamahal nilang anak sa loob ng sambahayan. So, ipinanganak ang tao at mamamatay nasa konteksto ng pagdaramay at pakikidalamhati ng mga kasama sa sambahayan. So, very basic na ang tao at ang kanyang buhay, nakakonekta ito sa sambahayan niya. Hindi pwede, bagamat merong mga pabayang mga magulang at pinababayaan ang kanilang mga anak, pero yung natural, karamihan, may magulang, pag dumating ang bata, mag-aaruga sa kanya, palalakihin ito, susuportahan. Pag dumating ang mga kahirapan, sakit, naroon ang sambahayan na umaalalay at kasama natin sa ating mga kasambahayan. Ito, Pastor, ang nagpapakita sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating pamumuhay sa balat ng lupa. Sa pasimula ng buhay, sa kapanganakan, hanggang sa kamatayan, naroon ang sambahayan na karamay kabahagi natin sa tuwi-tuwi na dapat ay ipinagkaloob ng Diyos para magkaroon tayo ng alalay at mga kasamahan na kung dumarating ang ganito, kasayahan man o kapighatian, mayroon tayong kasama sa paglalakbay sa buhay. Opo. Kaya nga, kung titingnan natin, yung mga pangyayari, pagkatapos na ang ating mga unang magulang ay nagkasala, yung layunin ng Diyos na magkaroon sa sanlibutan ito ng isang masayang pamilya, ito'y nasira. Kaya mapapansin ninyo, pati yung cycle na apektuhan, o kaya yung tinatawag nating regularidad ng buhay na apektuhan. Maliban na lamang na nananatili pa doon yung Sabat na kung saan ay nagpapakita ito parang ito'y nagre-regulate ng isang linggo at nagpapakita ito ng kahalagahan din sa isang sambahayan. At itong mga bagay na ito ay pawang nagsasabi na mahalagang isama natin sa pamumuhay natin bilang isang pamilya. Tama yun, Pastor. Kasi dati, pinagkaloob tayo ng mahabang buhay. Okay? Pero nang dumating ang kasalanan, umikli na ang buhay. Pero hindi ibig sabihin na nabago pa rin yung mga kailangang maganap sa ating mga buhay. May maipapanganak pa rin, may namamatay pa rin, pero yung ating pangingilin at pakipag-ulayo sa Diyos, kasama pa rin ito doon sa cycle na kahit na umikli na ang buhay, kagaya ng sinasabi ng awit 90, talatang Gis, Pastor. Awit kung gaano 90, kahaba na lamang ang takbuhin ng ating mga buhay. Yeah, awit 90, talatang Gis. Ang sabi dito, ang mga kaarawan ng aming taon ay 70 taon, o kung dahil sa kalakasan ay maabot ng 80 taon, gayon may ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang, sapagkat madaling napapawi at kami nagsisilipan. Ayan, ang ibig sabihin, ang buhay ng tao maikli na. 70 to 80 na lang ang pwedeng marating. Bagamat ngayon may mga humihigit pa doon. Pero marami rin yung hindi na nakakarating doon, Pastor. Pero sa araw-araw na buhay, hindi dapat mawala yung mga bagay na mahahalaga na nais ng Diyos na makita sa ating pang-araw-araw na buhay. Yung pag may kaarawan, nakikibahagi tayo. Pag may kinakasal, nakikibahagi tayo. Pag may sinisilang na anak o apo, masaya ang buong sambahayan. Ito ang pinapakita ng Diyos na larawan ng kanyang sambahayan. Yan. So ibig niyo sabihin, bagamat alam natin na ang buhay sa sanlibutan ito ay may pagtatapos. Katulad nga sinabi natin, may mga panahon. Pero nararapat pa rin ating sinasaalang-alang yung napakahalaga mga bagay na
nagpapalakas o nagpapatibay ng ating pamumuhay. Tama yun, Pastor. Oo. Ngayon, isa sa nakikita ko dito na napakaganda sa pinag-aaralan natin ay yung nais ng Diyos ng lahat ng tao ay maging masaya. Ang buong pamilya ay maging masaya. Pero bakit tayo sinilang na may pagkakaiba-iba? Ayan, sa mga gawa, Kapitulo 17, talatang 26, Pastor. Ang sabi po dito sa tala, sa mga gawa, Kapitulo 17, talatang 26, at ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, at itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan ay ang mga hangganan ng kanilang tahanan. Ayan, narito, Pastor, ang Diyos ay gumawa. Tayo ay may mga bansa, may mga pamilya, may mga tribo, may mga organisasyon, may iglesia, sasabihin na rin natin. Nakasama tayo doon, Pastor, sapagkat dito nagkakaroon ng kahulugan yung ating buhay, bagamat maikli na, nagkakaroon ng purpose at layunin yung ating pang-araw-araw na paggawa. So, hinatanong natin kanina, hindi ba nakaka-apekto yung pagiging magkakaiba natin doon sa tinakda ng Diyos na magkaroon tayo ng maligayang pamumuhay? Ayan. Maaring maka-apekto, Pastor, pero in totality, yung ating pagkakaiba individually ay nakakatulong para yung kahinaan ng iba, yung pagkukulang ng iba, mapunan ng isang kabahagi ng sambahayan na, kagaya sa atin sa gawain, ay nakakatulong tayo para mabuo yung tunay na layunin na nais ng Diyos na mangyari. At dito, nagpapakita na kahanga-hanga ang Diyos na manlilikha dahil nilikha niya tayo na may pagkakaiba-iba. Dahil kung tayo na may hindi magkakaiba, hindi nyo na ma-distinguish kung sino si Pastor Ilioma o si Pastor Sabat. Kaya nga, pati yung fingerprint mo uniqueness yan. Unique, yan ay may pagkakaiba. Ngayon, mga ginigiliw namin, dito sa banal na kasulatan, may mga karakter na katulad ng mga pinag-aralan natin ng mga nakaraan, tong si Job, nagpapakilala na mayroon talagang dumarating sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Ayan, Pastor, maganda yon. Kasi doon sa cycle na rhythm na sinasabi na may kamatayan, may mga ganito, saya, ay dumarating yung mga unexpected. Pansinin natin, Kapitulo 2, 7 hanggang 9 ng aklat ng Job, Pastor. Pansinin natin ang nangyari sa karanasan ng lalaking ito sa Lumang Tipan. Job, Kapitulo 2, 7 hanggang 9. 2:7 hanggang 9. Dito po ay sinasabi, sa gayoy umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at pinagsibulan si Job ng mga masasamang bukol na mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa kaniyang puyo, at kumuha siya ng isang bibingga ng palyok at upang ipangkayod ng langib, at siya'y naupo sa abo. Nang magkagay, sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamamatay ka. Ayan, Pastor, narito, dumating ang kamalasan, sasabihin natin, sa sambahayan ni Job. Konteksto nito ay sambahayan. Una, nawala ang kanyang mga ari-arian at ang kanyang mga serban. Sumunod, nawala ang kanyang mga anak. Namatay silang lahat. At pagkatapos, nagkaroon siya ng karamdaman. Itong mga ito, Pastor, ay mga hindi inaasahan na pwedeng mangyari. At kagaya ng binanggit ng talata, si Satanas ang nasa likod ng ganitong mga pangyayari na dumarating sa ating buhay. So, sa mga ginigiliw, nagpapakita ito na mayroong mga bagay sa buhay natin na darating sa hindi natin inaasahan. At siya nagiging karanasan natin. May mga pagkakataon na masaya ang buong sambahayan, bigla na lamang magkakasakit yung isa sa member ng pamilya, o di kaya biglang mamamatay. Na nagdudulot ito ng kalungkutan at yung bang pagkasira yung magandang ugnayan. Tama yun, Pastor. So paano ho natin matutulungan yung mga ganitong karanasan? Ayan, para sa atin, kapagkat ito ay pamilya. nasa banal na kasulatan na tayong nabubuhay ngayon, ay expect the unexpected. Asahan natin yung hindi inaasahan. Bakit? Nangyari sa iba, pwede ring mangyari sa atin. Kaya nga, ito, dapat nakahanda tayo na pag dumating ang mga ganito, ano ang dapat na gawin ng bawat sambahayan? Like for example, ngayon, ini-expect the big one. Ayan, dito sa atin sa Manila. Ay anong dapat natin gawin? Pwedeng dumating na tayo'y maapektuhan nito, ay maghanda tayo. Ang ibig sabihin, ang sambahayan,
na-inform ang anak, o kung magkahiwalay tayo, pastor, at dumating ito, anong gagawin ng anak natin kung siya nasa AUP sa inyo, tayo na may narito, anong gagawin? So, may instruction na tayong naibigay sa ating mga sambahayan na ito ang ating gagawin pag dumarating ang mga emergency. Una, tatawag muna sa Diyos. Ikalawa, presence of mind, na yung mga emergency na ganito, dapat ito yung mga hakbangin na dapat gawin sa ating buhay. Hindi dapat tayo mahuli na wala tayong ginagawa. Ang diablo ay natutuwa doon, pero tayo, hindi mawawala pa rin yung ating pagtutulungan at pag-ibig sa ating sambahayan pag dumarating ang ganito. Dito lalong na ipapakita, pastor, yung ating pagkakaisa sa sambahayan. Kaya nga, napakaganda yun, expect the unexpected. Kasi may mga pagkakataon sa buhay natin, kahit sa pamilya, di ba? Yung kung kailan maayos ng lahat, saka pa naman darating yung hindi mo inaasahan. Tama yun, pastor. Oo. Para bang laging nagbibiro, sabi nila, ang tadhana. Oo. Pero hindi tayo nagsasabing tadhana yun kundi ito'y resulta ng malaking tunggalian ng paglalaban ng masama at nais niya, ang diablo, na tayo'y magdusa at hindi palaging masaya ang ating buhay. Kaya kung babalikan po natin itong kasaysayan ni Job, mapapansin po ninyo, ang sabi ng kanyang asawa, itakwil mo Yan na. ang iyong Diyos at ikaw o kaya Ayan. mamatay ka. Ito, kaya dalawa ang pwedeng maging reaksyon natin, pastor, pag dumarating ang ganito. It's either lalo tayong magtiwala sa Panginoon or mawalan tayo ng tiwala. Pero sa ating mga mananampalataya, dapat pag dumarating ang ganitong mga hindi inaasahan sa cycle ng ating buhay, lalo tayong kumapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya at ilagak ang ating mga kabalisahan sa Kanya. Yan, tingnan po natin ito, ating idiin ito, Pastor Ilioma, dahil totoo naman na marami sa mga pamilya ang humaharap sa hindi nila inaasahan. Tama yun, Kung Pastor. kaya nga makatutulong tayo mula din dito sa prinsipyo ng Biblia kung gaano kahalaga yung pananampalataya na kailangan natin para harapin natin yung mga di inaasahang mga pangyayari sa ating mga buhay. Gaano kahalaga? Oho. Sobra ang halaga nito, pastor, dahil yung pananampalataya, yung sabi dun sa Hebreo 11:1. Gusto kong bumasa tayo ng talata, pastor. Hebreo 11 talatang 1. Narito yung definition ng pananampalataya ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Hebreo. Sabi po dito, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi Kapanatagan. nakikita. Assurance. Panatag kayo, dapat. Panatag ka. Dahil may pananampalataya tayo, bagamat mangyayari ang mga hindi inaasahan na maghihiwalay ang pamilya, merong aalis, merong papanaw, pero panatag tayo na hindi ito ang magiging wakas. May plano ang Diyos para sa lahat sa atin. Ayan. So mga ginigiliw, napakaganda noong naididiin dito na may mga bagay na hindi natin alam kung kailan darating o hindi natin inaasahan. Pero napakalaki ang advantage natin kung ano man yung darating, kung may pananampalataya tayo, kaya nating harapin. Amen. At mapapanatili natin ang kaayusan na siyang inilagay ng Diyos sa loob ng pamilya, sa ating mga buhay, at ganoon din sa ating kapaligiran. Ngayon, pagka pinag-usapan yung ating pagkatao, kasi mahalagang naiintindihan din natin yung ating pagkatao, ano ba yung kaugnayan ng sinasabing transaction ng Diyos o ito'y business ng Diyos? Ayan, yung business ng Diyos ay very simple. Ang baguhin tayo at i-agnay tayo sang-ayon sa kanyang kaloob. Basahin natin ang talata, pastor. Romans 8. Paborito ko ito, pastor. At alam kong paborito mo rin. Talatang 28 at 29. Roma 8, 28 at 29. 8, 28 at 29. Yan. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatwid bagay niyong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Sapagkat yung mga nang una pa'y kanyang nakilala ay tinalaga naman siya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Yan, pastor, ang talata ay nagsasabi ang lahat ng bagay ay gumagawa, nagkakalakip sa ikabubuti natin. Bagamat may mga trahedya, may mga unexpected na mangyayari, sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya. At ano yun? Ano ang purpose, pastor? Ang sabi sa 29, sapagkat, ano daw? Kaniyang nakilala ay itinalaga naman niya na maging katulad ng kanyang anak. He is transforming us, changing us, binabago tayo sa
likas at larawan ng kanyang anak. He is molding us into that. Yun, nagiging katulad tayo. Sa ibang version gusto ko He is molding us into the family likeness of His Son. Pumasok yung sambahayan. Yung likas natin, nagiging likas ng sambahayan ng Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Banal na Espiritu. Yeah. Kung bakit natin nababanggit itong tungkol sa pagkatao, kung bakit nangangailangan ng pagbabago, dahil nung sinira ng kasalanan yung relasyon natin sa Diyos, ay ang tao ay naging parang ang kaisipan ay puro sa mga masasamang mga bagay. Tama yun. Kaya nasira yung relasyon ng isang sambahayan. Sinasabi nga na dito daw po sa lupang ito, wala daw pong anumang permanente, kundi yung pagbabago. Tama yun, Pastor. Wala. Nothing is permanent except change, sabi nila. Pero dapat yung pagbabagong yun para sa ikauunlad naman natin. Hindi becoming worse. Kasi pwede kang magbago na maging worse ka na. Dati mabuti kang ama dahil namatay ang asawa mo, ay nagsimula ka nang magiinom ulit, ayaw ko nang maghanap buhay. Masama yun. Pero nawala ang iyong asawa, may mga anak ka pang dapat suportahan, lalo kang naging masipag, lalo kang naging embracing at maibigin sa kanila. Yun yung pagbabaong gusto ng Diyos na mangyari sa atin. At isa sa karanasan, pag na may kinalaman sa pagbabago, ito'y makikita natin sa buhay nitong si Pablo. Si Saul. Si Saul. Yung na dating, si Pablo na dating Saul ng Tarsus. Ngayon, tingnan po natin, ano ba yung pagbabago na nangyari kung bakit siya tumugon sa panawagan ng Diyos? Galatia. Bumasa tayo ng mas maikling talata. Bagamat may mga mahabang talata sa gawa, sa kanyang talambuhay, Pastor. Galatia 1:15 hanggang 17. Galatia 1:15 hanggang 17. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina at ako'y tawagin sa pagitan ng kanyang biyaya na ihayag ang kanyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga hintil. Pagkarakay hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo, ni inahon kuman sa Jerusalem silang mga apostol na nangauna sa akin, kundi sa Arabia ako naparoon at muling nagbalik ako sa Damasco. Yan, pansinin mo, Pastor, ang pangungusap ni Apostol Pablo rito ay mula pa sa tiyan ng kanyang ina, ibinukod na siya. May panukala ang Diyos. Doon sa stage ng kanyang buhay, Pastor, alam na ng Diyos kung ano ang nais gawin sa kanya. Siya'y gagawing apostol. Bagamat siya ay persecutor from the very start, ano ang ginawa ng Diyos? Binago siya doon sa daan ng Damascus. Dapat ay mag-persecute at pag-usigin yung mga tagasunod ni Jesus. Ang nangyari later, siya na yung inuusig. Bakit? Siya na ang nangangaral sa ating malaking pagbabago dahil kay Kristo na nasumpungan niya na siyang bumabago ng kanyang buhay. Amen. So sa makatwid, ang ating Panginoong Jesucristo ay handa siyang baguhin tayo kung ating tatanggapin siya sa buhay natin. No. At iba-ibang kapanahunan, Pastor. Hindi ko alam kung ilang taong ka. Ako, iba ring taon ako nung ako ay makasumpong at masumpungan ng Panginoon. Ayan. Iba-iba. Merong matatanda na nasumpungan. Kaya nga, kung minsan ay naiyak. May bininyagan ako nung nakaraan doon sa Imperial. Ay sabi ay, bakit ngayon ko lang nalaman, Pastor? Matanda na ako. 80 plus na siya. Pero sabi ko, ay maswerte pa rin kayo dahil dumating pa rin yung biyaya sa inyong buhay. Bagamat narito na kayo sa sunset year ng iyong buhay, ay may pagkakataon pa rin kayo na baguhin ng Panginoon. So sa makatwid, may mga pangako ang Diyos para doon sa mga Kristiyano na makikita natin yung kanilang mga naging karanasan. Ayan, dito sa Pilipos 1:6. Magandang may talata tayong basahin, Pastor. Pilipos 1:6. Pilipos 1:6. Na ako'y may lubos na pagkatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Ganda nito, Pastor. Siyang nagpasimula. Kailan niya pinasimulan? Nung magpasimula rin tayong gawing tao sa sinapupunan ng ating nanay, ay naroon na ang panukala ng Diyos na gusto niya na tayo'y makasama niya, mabago at maging kabahagi ng kanyang sambahayan. Amen. So napakaganda nitong ating talakayang ito. At bago tayo dadako doon sa ating pagtatapos, sa pagkakataong ito ay atin po, Pastor Ilyomang, i-entertainin yung mga katanungan ng atin pong mga taga-subaybay o mga kapatid sa ating church.
Ako po si Romney Caballero, isang kabataan ng Caloocan Seventh-day Adventist. Ang aking pong katanungan, Pastor, ako po sa aming pamilya, ako po ay nag-iisang Seventh-day Adventist. Ang aking pong katanungan, paano po nakakaapekto ang pangingilin ng Sabat sa aking pamilya? Bilang isang kabataan, paano po ba ako makaka-impluwensya sa iba sa isang balanseng paraan? Kagaya na lang po ng relasyon ko sa aking mga magulang at relasyon ko sa aking mga kaibigan, paano ko po ba ito magagawang balanse nang hindi naaapektuhan ang kabuuan ng aking pamilya? Maraming salamat sa iyo, Brother Romnick, sa iyong katanungan. Ang tinatanong niya, Pastor, ay paano daw nakakaapekto yung pangingilin ng Sabat sa kanyang pamilya? Kasi sinasabi niya, siya ay iisang Adventista lamang sa kanilang pamilya. Ayan, Pastor, bagamat siya ay nag-iisang Adventista, ay napakaganda na siya ay tumayo sa kanyang tinanggap na katotohanan na pangingilin sa araw ng Sabat, kagaya ng kapasyahan ni Josue sa Kapitulo 24, talatang 15, Pastor. Basahin natin ang Josue 24, talatang 15. Josue 24, talatang 15. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog o ang Diyos ng mga Amorheyo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan, ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Narito, Pastor, napakaganda ang pangungusap ni Josue. Ang sabi niya ay sa kanyang mga kamag-anak, pwede silang maglingkod sa Panginoon, pero sa ibang mga Diyos. Pero ang sabi rito ay siya at ang kanyang sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. So paano maapektuhan, impluwensyahan ang kanyang sambahayan na yung kanyang tinanggap na katotohanan ng araw ng Sabat na pangingilin ay maging kabahagi rin ng pangingilin ng kanyang sambahayan later para magkaroon ng pagkakaisa sila sa loob ng kanilang tahanan. Amen. So Romnick, isa sa napakahalagang bagay na ating napakinggan ngayon mula kay Pastor Ilioma, yung pagiging matatag mo bilang isang Adventista. So katulad ni Job, magkaroon ka ng pananampalataya at sa pamamagitan nito makapagbibigay ka ng liwanag sa iyong sambahayan. Ngayon ito namang tinatanong nitong si Sister Kate, isang kabataan, ay nagsasabing paano daw po ba magagawang balanse ang kanyang pakikisama sa buong pamilya na yung sa pakikisama sa kaibigan, sa kanyang mga kaklase, marahil na hindi maapektuhan yung kabuuan ng kanilang pamilya. Ayan, Pastor, tingnan natin ang ating Panginoong Hesus. Dahil si Hesus ang ating halimbawa, Lucas Kapitulo 2, versikulo 52. Narito ang karanasan, yung rounded at balance. Kasi yun ang kanyang tinatanong. Yung balance na karanasan sa paglilingkod at pakikisalamuha sa kanyang mga kaibigan, pamilya at mga kaklase o mga kaibigan. Lucas 2:52. At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Narito, balance ito, Pastor. Ang isang Kristiyano, isang mananampalataya, dapat balance ang kanyang paglago, pagkakilala saan? Una, siya'y lumalaki sa karunungan, wisdom. Yan, matuto tayo, nag-aaral tayo. Ikalawa, pangangatawan, physical. Yun. At ikatlo, ang sabi rito ay pagbibigay lugod sa Diyos. At ikaapat ay pagbibigay lugod sa tao. Ito yung holistic na aspect, na balanse para sa isang buhay ng isang kabataan kung paano niya mararanasan yun. Pero ang priority dito sa apat na ito, Pastor, ay yung kanyang pagbibigay lugod sa Diyos. Ayan. Ito ang priority. Hindi yung katawan, hindi yung kanyang knowledge o pag-aaral, hindi yung kanyang social relationship, kundi yung kanyang relasyon sa Panginoon. Yun ang pangunahin on top of this para maging balance lalo. So, sa makatuwid, Kate, yung sinasabi ni Pastor Ilioma ay gawin mong priority yung relasyon sa Diyos. Yan ang first and foremost. At sa pamamagitan nito ay yung sumusunod, mangyayari na lang yon. Relasyon sa magulang, sa mga kaibigan niya, at mga kaklase. At sa pamamagitan noon
makakapamuhay ka ng balanse. So maraming salamat sa mga kabataan natin, mga kapatid natin na nagbigay ng kanilang mga katanungan, at sa mga susunod ay atin ding i-entertainin yung iba. Ngayon, dumako tayo dito sa huling bahagi ng ating talakayan. Ano bang mga pangako ang maaari nating makita sa mga karanasan ng mga Kristiyano na siyang naibahagi natin kanina? Ngayon, ano ang kahulugan ng pakikipag-ugnayan sa mga buhay at karanasan ng mga tao? Ayan, Marcos Kapitulo 4, Pastor, 24 at 25. Ito yung talinhaga ng maghahasik. Pansinin natin, Pastor, ang pangungusap ng ating Panginoong Yesus bilang pangwakas sa ating pag-aaral sa oras na ito. 4, 24 hanggang 25. Sabi po dito, at sinabi niya sa kanila, ingatan ninyo kung ano ang inyong pinakikinggan, sa panukat na inyong sinusukat, ay kayo susukatin at higit pa sa inyo ibibigay, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, at ang wala, pati nang nasa kanya ay aalisin pa sa kanya. Ayan, ang sabi rito ay ingatan ninyo, sabi rito, Pastor, ninyo kung ano ang inyong pinakikinggan, at sa panukat ng inyong isusukat, kayo'y susukatin. Ang ibig sabihin, sa ating pakikipagrelasyon at interaction sa mga tao, ay kinakailangang ang measurement ay do unto others, yung golden rule. Yun ang ating magiging batayan para maging tama. Hindi yung priority tayo. Hindi lang din priority sila, kundi kung ano yung makakabuti sa tamang ugnayan, yun ang ating pananitilihin. Respect them and they will respect us para maganda ang ating samahan. Amen. Mga ginigiliw, napakaganda nitong talakayang ito. Dangan na nga lamang wala na tayong sapat na panahon. Nais ko sabihin sa inyo bilang pagtatapos ng atin hong talakayan sa seryeng ito, naangkop po yung ating pinag-aralan para sa ikatitibay ng relasyon ng buong pamilya, na tinitiyak nito na mayroong magaganap na positibong pagbabago sa ating buhay kung kasama natin si Kristo. Amen. Lalo na sa pag-ikot ng ating buhay sa mundong ito. Alam kong marami sa mga pamilya ang nakararanas din ng pagtatalo-talo, mga selos, mga paghihinala sa isa't isa, at iba pa na pinagmumula ng hindi pagkakaunawaan. Subalit, napakalaki ang magagawa natin sa ating pamilya upang maging matatag at masaya kung tayo mabubuhay sa isang paraan ang kasamahin ng Diyos sa ating buhay. Dahil kung makita nila ito ng ating mga kapamilya, ng ating malaking pamilya na kinaaniban o ng ating komunidad, kung makikita nila na kasama natin ang ating Panginoong Hesus, masasabi nila kung bakit tayo nagiging matagumpay at nagiging masaya dahil sa ating Panginoong Hesus. Kung magkagayon, ang buong pamilya ay positibong haharapin ang bawat araw ng may kagalakan at papuri sa lumikha ng sanlibutan. Maraming po salamat sa inyong pakikisama sa ating talakayan. At bago ho tayo manalangin, atin munang saksihan ang isang napakagandang awit mula sa ating kapatid. Wagas na tahanan sa Eden nagsimula, Ama't Ina nito'y Diyos mismo ang lumikha. Pag-ibig ang nagbuklod sa tahanang pinagpala, buong sanlibutan sa kanila'y pinamahala. Masayang tahanan
Papurihin natin ang Panginoon sa magandang diwa ng awit na inihatid sa atin ng atin pong kapatid. Tayo manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa pakikisama niyo sa amin sa talakayang aming isinagawa. Nawa sana ang mga prinsipyong napag-aralan namin na mula sa inyong mga salita, ito'y maya-play namin upang kami magkaroon ng isang masaya at matatag na tahanan. Pagpalain niyo ang lahat na sumusubaybay sa programang ito, maranasan nila ang kagandahan ng pagiging sentro kayo ng kanilang mga buhay dahil ito'y nagdudulot ng pagmamahalan at pagkakaisa sa loob ng pamilya. Tanggapin niyo ang aming pagtatalaga. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama. Sana huwag kayong bibitiw. Magsama-sama tayo sa susunod na serye ng ating pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at kasama ko si Pastor Nestor Relioma, nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.